May nakulong na ba? Sa bawat balitang trending sa independent pages man or sa mainstream media, the comment section would have the same question. May nakulong na ba? Nanalo na si Emma Tiglao sa Miss Grand International. Nanalo na po tayo ng back-to-back. May nakulong na ba? Na-eliminate ng Team Philippines sa Physical Asia. May nakulong na ba? Nakailang bagyo at sakuna na tayo. May nakulong na ba? Pero bakit nga ba wala pang nakukulong? For our lawyer friends, please enlighten us, non-law people. Ano ba talaga yung proseso dito? Sa dinami-dami at hinaba-haba ng mga Senate Blue Ribbon Committee hearings, ICI interviews and investigations, bakit wala pa rin nakukulong? Sino ba dapat ang magfa-file ng kaso at anong grounds ba yung hinihintay? Admissible ba yung mga affidavit or testimonies without actual document linking the named politicians? Considered hearsay evidence na to, and sa hierarchy of evidences, gaano kalakas to sa korte? Ano ba yung hearsay? By definition, hearsay evidence is an evidence not of what the witness knows himself, but what he has heard from others. Ito yung example of my direct knowledge sa involvement of Yusek Olaivar, pero ang involvement of Senator Angara is still hearsay. Tanong ngayon ay, will it be admitted as hearsay evidence? Another example nito ay yung kay Maynard Ngu as directly involved sa transaction at technically hearsay ang involvement of Senator Cheese Escudero. Isang example naman ng hindi hearsay ay yung testimony ni Mr. Guteza, driver of Zaldico, na personal na nag-deliver o nag-carry out ng transaction sa residence umano ni former House Speaker Martin Romualdez. Example tayo sa Senate hearing. Former Senator now DepEd Secretary Sonny Angara was recently tagged sa infrastructure corruption. Pero the resource person or witness only claimed na the transaction is made with Yusek Olaivar, pero hindi niya nakita ang delivery to Senator Angara. Ito ang example of may direct knowledge sa involvement of Yusek Olaivar, pero ang involvement of Senator Angara is still hearsay. If it will be admitted as hearsay evidence, the Ombudsman will decide. So, alin sa mga testimonies sa Senado ang magka-qualify as evidence? And are they strong enough to make a conviction? O chikahan lang ba ito sa camera at wala ring makukulong? Ginagamit na lang ba ang hearing for character assassination? Labanan kasi ng partido at mga politiko. Pansariling agenda instead na kapakanan ng bayan at accountability sa bayan ang nilalakad nila. So, may makukulong po ba? At hindi yung maliit na isda ha. May isang Juan de la Cruz nga na aresto agad-agad nung nagnakaw sa isang convenience store para may pang-ulam ang pamilya. Pero itong mga politiko natin na milyon at bilyon ang ninakaw, allegedly, makukulong ba? Maraming issue sa bansa natin yung natatabunan lang at nakakalimutan. After 2 weeks of news cycle, may iba na namang pag-uusapan. Tapos, sa susunod na eleksyon, parang walang nangyari. We elect the same corrupt people in office. Kaya dapat, tuloy-tuloy tayo sa pagkokomento, sa pagtatanong, may nakulong na ba?